Hello guys! Welcome sa ating vlog. Today nga ay naisipan kong punasan itong ating mga tanim-tanim dahil marami na siyang alikabok. Hindi na katulad nung bagong dating siya na sobrang kikintab ng mga dahon. Nililinisan ko nga sila dahil ipapasok na natin siya sa loob ng bahay. Ito daw kasing mga halaman na to guys ay good for air purifier daw siya para malinis yung hangin sa loob ng bahay natin, ganyan. So maganda rin ito sa mga kwarto. Hindi niya naman kasi kailangan masyado ng sikat ng araw. Pangloob talaga siya ng bahay. Ang nag-sponsor pa rin ito sa akin guys, sa isang follower natin sa Facebook. So ang pangalan niyang page niya ay Cordon Aglonema. Aglonema kasi yung mga pangalan nito guys. Tapos yung isa naman nga ay na-vlog ko na sa inyo before, yung pinuntahan natin na bahay. Yung isa ring follower ko sa Facebook na nag-message sa atin na bibigyan daw tayo ng halaman. Si Ate Jennifer. So hindi siya nanonood dito sa ating YouTube. Nasa Facebook po silang dalawa na nagbigay nitong mga halaman. So ayan, natapos na natin. Ano sa palagay nyo guys? Maganda ba? Sa mga nanonood pa rin nga sa atin simula nung noon pa na bagong gawa itong bahay natin, hanggang ngayon ay alam nyong mahilig talaga ako sa halaman. Before nga tayo mag-abroad papuntang Hong Kong ay marami tayong halaman dito sa loob. At nung umalis nga ako ay ewan na wala yung mga halaman natin napunta sa kapitbahay. Uy, charot lang. So ayun nga, panibagong pagtatanim na naman tayo pagbalik ko dito sa Pilipinas. At ito nga yung ating Korean blinds na napakaganda, ay matibay naman guys at okay na okay talagang gamitin and matipid pa, hindi mo na kailangan labhan, pagpag lang, punas-punas, o diba, pangtamad. So itong kwarto natin, nag-canvas na kami nung nakaraan ng kahoy na yung papagba, hindi to bagay dito sa bahay, sabi nung mga follower natin sa Facebook. Yung nakita kasi namin, papag lang talaga siya na kahoy, worth 7,500. So, ayan, hindi ko alam kung anong ilalagay namin dito. Kailangan ay yung babagay yung sa kwarto natin na pang mayamanin daw. O naman okay lang kahit ano basta may papag. Kasi ang pangit kapag ganito guys, so inapak-apakan na yung ating higaan dyan. Lalo na si Ella, galing sa labas, tatakbo dito. Naku, naapak-apakan talaga siya. After nga natin sa kwarto ay nilinisan ko naman itong mga bintana. Grabe, sobrang dumi na agad. Naalala nyo, naglinis pa lang ako dito last week. Grabe, ang alikabok, tsaka mga dahon-dahon. Tapos itong sa grills natin, hindi ko alam kung anong pinagtatapon dito ng mga bata. O, tingnan nyo naman, ang itim-itim na. Nagagawa siya ng gate dun sa ating terrace. Tapos may isang bata na nanggugulo. Wala kasing pasok na yun. Nagagawa siya ng gate. Gumagawa nga si Papa Alden ng gate para dun sa ating terrace na yan. Nagmano-mano na naman, DIY na naman lang. Meron pa nga tayo dito po tayong mga sobra na tubular guys. So ayan, gagawin niya daw gate dun sa ating harapan. Kasi yung mga aso, pasok ng pasok dun sa aming terrace. Ang dumi-dumi tuloy. Baka mamaya nga umakyat pa dun sa ating terrace. Tapos yung mga halaman natin baka paglaruan. Ay meron din naman tayo ditong available na pwedeng gamitin para sa gate. Kaya ayan ang isipan niya gawin. And meron din naman tayo ditong pang welding. Tapos yung mga pangputol ng bakal. Maganda talaga kapag kompleto ka sa gamit. Makakapag DIY kayo ng mga kulang-kulang sa loob ng bahay. Kayo na lang gagawa. Bale, ito ang binili na to ay nasa 4,500 guys. May kasama na yan na panghiwa or yung grinder na tinatawag. Panghiwa ng tiles, panghiwa ng bakal, panghiwa ng ganitong tubular. 2 piraso na yun. Kaya, ewan kung mahal ba o hindi. Tapos may daddy siya. Kasi siya ang pulis. Tapos ang mami niya, Firefighter. Oh. Kati nga. At walang pasok pa itong si ating Bebe Ella. Friday. Kaya ayan, nanonood siya nitong anong tawag dyan? Mga nursery rhymes ba? Maganda nga ngayon at marunong na siya guys mag-English. Yung mga pinapanood niya din, puro English. And then after niya manood ng mga ganyan, minsan kakausapin niya ako ng English na din. Marami din talaga na itutulong yung mga ganito yung papanoorin nila tayo noon. Kaya hindi tayo natuto kasi
Ay, pero natutuloy naman ako. Marunong nga ako mag-English eh. Ganon. Mahilig kasi ako nun magbasa ng mga pocketbook. Yun naman, English. Tapos mga libro sa school, ganyan. Pero itong mga kabataan natin ngayon, maaga silang natuto. Kasi gawa nitong mga Peppa Pig, yung mga kay Miss Rachel, yung mga, nursery rhymes, yung may TV na, may internet, madali na. May mga access na kasi ngayon. Tayo noon talagang yung mga comic books. Alam nyo yun? Tapos yung mga pocketbooks. Naku, adik na adik ako dyan. Yung kapatid ko kasi meron sa damitan niya. Tapos sabi ko, ba't kaya may mga ganito? Aba, inapabuklat ako ng isa. Tapos ayun, na-adik na rin ako. Pag wala yung kapatid ko, nagbabasa din ako na hindi niya alam. Patago lang. Tapos nilagay ko din dito yung isa sa mahiga ko. Yan. Pwede naman kasi yung panloob. Ang ganda, Grocery haul worth 2,000 pesos. Ayan siya, yung pinamili natin. Ang napamili natin, kasama na dito yung sa palengke at saka yung grocery namin dito sa loob ng bahay. Dito sa palengke, ang napamili namin ay 335 pesos. So, ano ba yung mga yon ipapakita ko sa inyo. So, we have toge for 15 pesos and munggo is 35 pesos. Ayan siya. Sobra na to, mga dalawang luto na to sa amin. Meron tayo ditong beans. Bagyo beans, ang tawag dito sa atin ay 78 pesos. Kalahating kilo yata to guys. We have repolyo, 53 pesos, isang bilog. And we have dalawang patatas, 39 pesos. Walang nakalista na kamatis, hindi ko alam kung magkano, hindi nilista. Baka libre na to. So may kamatis tayo dyan, ilang piraso din. Tapos meron tayo itlog. 135 pesos to guys. 15 pieces. Sibuyas 44 pesos. Ayan, ganyan kaunti. Mga lagpas 1 week na rin to sa amin. Ganito yung mga size niya, yung maliliit pang isahang luto lang. Yung bawang naman ay 56 pesos. Ilang piraso din. Bumili rin ako ng atsuete kasi may lulutuin ako guys. I-vlog ko sa inyo kung saan ko ito gagamitin. And then, we have dito sa tinapay. Hindi ito kasama sa 335. So, bukod yung bayad dito guys, ito ay 35 pesos dalawa. Kasi bumili kami ng palaman. Masarap yun. Ang sarap nito. Yung gantong tinapay yung favorite ko talaga. Yung sunog-sunog yung ibabaw. So, ayan siya. Mayroon tayo dyan tinapay. And we have apple. 100 pesos yung apple. So, 3 pesos. Tatlong piraso yan. 100 pesos. Medyo malaki naman siya guys. Hindi yung, meron din doon yung mga 50 na tatlong piraso. Maliliit. Ito malaki naman. Favorite na ngayon ni Ella. Dinasawsaw niya kasi sa asin. Yan, masarap to pag nilalagyan ng asin. So, ayan, apple. And then, ito na tayo sa grocery. Sa grocery naman, ang binayaran namin ay 1,658 pesos. Tapos yung may tax ito guys, 12%, 177 pesos. O diba? Kada bili natin, merong tax. Ayan. So, ito, meron tayo dito miswa para hindi na tayo nagtitingi-tingi dahil lagi rin naman tayong bumibili. So, ang miswa ay, magkano nga ba? Ang hirap guys kung titingnan ko pa isa-isa. So, siguro, pwede natin sabihin yung presyo. So, may miswa tayo dyan. And, tocino. Ayan, tunaw na. Yung ating tocino. Meron tayong tocino and dairy cream. Ito yung palaman natin lalagay doon sa ating tinapay. Sarap pagka umaga. Uy, ano to? What? And meron tayo dito ang gulaman. Magagawa daw si Papa ng gulaman. Tapos bumili rin kami ng ilang piraso nitong honey. Masarap to guys. Lagyan mo ng pechay. Gigisa mo kaya sitaw. Lagyan mo ng konting gulay. Masarap to. And then sugar. Wala na kaming sugar. Tapos milk ulit para sa mga bata. Yung milk ngayon ay 281 pesos yung ganito. 925 grams. Wala pang 1 kilo yan. And biscuit. Itatago ko na to guys kasi ang bilis maubos. Dati kain ng kain si Ella. So, ayan. Ito nga lang yung binili namin kasi si Ella maya talaga pinakain. So, we have napkin kasi meron tayo ngayon. Uy, walang 600. Ating harina. Bumili rin ako ng harina kasi may gagawin din tayo dyan. Lulutuin natin. And yung cornstarch. So, we have ito, liquid seasoning. Panglagay-lagay natin din. May lulutuin kasi tayo. Basta makikita nyo na lang yan sa vlog. Tapos yung ating iba, panlagay dun sa ating gulaman, dessert. Tapos, yung ating sotanghon. Pwede rin yan. Lagi lang may sotanghon sa bahay in case na tamad ka magluto. Pwede to. Lagyan mo lang ng kahit na anong itlog o kaya sardinas. Pwede na pang ulam.
Tapos, syempre, sardinas, hindi mawawala sa grocery. So, meron tayong 4. Meron pa naman kasi itong stock. So, pandagdag lang natin ito. 4 na piraso. Mura ang ano guys, ito 20 pesos lang yung Fresca na sardines. Tapos yung 555 sardines ay 22, 21 pesos. Mga ganyan lang. Mura siya sa grocery. And then, meron tayong Milo. Ayan. Para sa mga batuta, mahilig sila mag-inom yan. Tapos yung ating tang. Tapos, talagang isiningit ano. And mayroon tayo ditong shampoo. Ito naman para sa ating personal hygiene. Tapos panggamit sa pagligo. Shampoo, 2 ulit. Tapos Colgate, 2 na. And yung ating sabon. Last na to guys. Sabon. So ang isang haba po nito, 6 na piraso, 40 pesos. So meron tayong binili na 4 na, bali 2 dosena siya. So, 40 pesos yung 6. So, lahat ng to ay 1,600 pesos yung grocery. Plus yung sa palengke natin na 335. So, 2,000 pesos na to! OMG! Pang 1 week lang. Wala pa yan Yung bigas mo, yung karne mo, yung manok mo, tapos iba pang gulay. Wala pa. 2,000 pesos pa lang yan. Ang papaya pala ay libre dahil may dinaanan kami. Tapos binigyan kami ng papaya and yung talbos ng kangkong at saka kamuting kahoy. Talbos ng kamote pala. Depende sa size. Yung kilo ng bawang ngayon guys ay 160. 40 yung 1/4. Itong binili namin na ilang piraso lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces ay 56 pesos. Ayan. Yung mga presyo ng ating binili ngayon. Yung sibuyas naman, 160 din. Medyo marami naman yan. 160 din ng kilo, 44 pesos naman yan. Ito lang. Ito, 53 pesos yung repolyo. 100 yung kilo ng repolyo dito. Yung apple, 3 piraso, 100. Yung togi ay 15. Yung munggo ay 35. Mahal na rin ang munggo ngayon. Yung munggo natin. So, ayan lang. 2,000 plus. Bakit walang poste yung bahay mo? May nakapansin nga nito nung nag-vlog ako dito sa labas na wala nga daw poste ang bahay natin. Hala, oo nga. Baka pag lindol ay bumagsak to. Wala nga poste. Pero ito yung wag na wag niyong gagayahin guys pag nagpagawa kayo ng bahay. Ang poste ay kita lang sa loob at sa labas ay hindi. Baliktad kasi dapat sa labas po yan. Mas maganda kung nasa labas yung nakautlaw na yan, hindi sa loob ng bahay, di ba? So hindi ko alam kung bakit ganito yung nangyari. At nandyan na yan. So we will use to it na lang and wag nyo nang gayahin itong pagkakamali na to. Kung hindi nyo pinansin, wala lang naman yan sa akin. Iismagi yan ay. Smaki, ika. Cute yan eh.